Bahagya kong inayos ang dress na suot. Ito ang mamahaling dress na binili sa akin ni Rafael nung nakaraan. Saturday night at naroon kami sa mansyon na pagmamay-ari ni Don Miguel. Naghanda ng simpleng party ang pamilya ni Rafael para daw sa formal na i-announce ang engagement namin. Tulad ng hiling namin ay pili lang ng mga bisita. Karamihan ay mga kamag-anak at malapit na kaibigan nila. At sa side ko naman ay pawang pamilya ko at nila Tia Gina. Bunso, ang ganda mo naman. Puri ni Ate Vicky nang matapos akong ayusan. Naroon kami sa isa sa mga guest room sa mansyon na iyon. Kanina nang dumating kami ay halos malaglag ang panga ko nang makita ko ang mansyon. I was overwhelmed by the structure exterior. It is white in color and resemble the White House because of its large column. Kung hindi ako nagkakamali, ay nahahawig ang disenyo ng mga poste sa mga poste ng mga panahon ng mga Gregorio. Pagpasok pa lamang sa loob ay bubungad agad ang malawak na hall at grand staircase. Sa paanan ng hagdan ay ang mga statue at mamahaling vases. Agaw attention din ang makinang na chandelier sa pinakasentro. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang palasyo. Bawat kagamitan mula sa mga upuan hanggang sa mga paintings ay halatang mamahalin. Hindi mo naman nabanggit, Angela, na sobrang yaman ng pala ng pamilya na mapapangasawa mo. Abay, buhay na buhay ka kahit hindi ka magtrabaho habang buhay. Napakaswerte mo. Bulalas ni Ate Gina. Ate, baka may ibang makarinig sa'yo na kakahiya. Saway ni Nanay. Maigi na rin at matalino ka, Ining. Mahirap ang buhay ngayon. Dagdag pa rin niya. Napabuntong hininga lang ako sa tiya ko. Sinulyapan ko buhat sa bintana ang malawak na garden kung saan gaganapin ang party para sa amin ni Rafael. The garden shined due to the lovely lighting setup and on one side is the long buffet table. Panay na rin ang uli ng mga waiters at coordinator para masiguro na maayos ang lahat. Namataan ko din ang ilang miyembro ng media at lalo akong kinabahan. Maya-maya ay nakaninig kami ng mahihinang katok sa pintuan. Nang pagbuksan ni Nanay, si Rafael na nakasuot din na formal na damit. Parang tumalo ng puso ko sa pagkakita ko sa kanya. Maging siya man ay mataman akong tinitigan sa ngumiti. Ay, ang pogi naman talaga nitong si Rafael. Dapat magpadami kayo ng lahi nitong kapatid ko, ha? Wika ni Ate Vicky habang tumatawa. Namula ako sa sinabi ni ate. Bahagya lang ngumiti si Rafael sa kanya bago ako binalingan. Are you ready? Yes. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang nakatingin sa kanya. Lately ay hindi ko maunawaan ang sarili ko. Sa tuwing makikita ko siya ay nag-iiba ang tibok ng puso ko. Iyon ang epekto niya sa akin at labis akong nababahala. Hindi ko dapat maramdaman ito dahil alam kong wala siyang nararamdaman sa akin. Nahuhulog na ba ako sa kanya? Hindi pwede dahil lalo ako matatalo sa kasunduang ito. Nakakahiya dahil kagagaling ko lang sa breakup para mahulog agad sa kanya. Kaya kailangan kong gwardyahan ang puso ko. Agad niya akong inilalayan nang makalapit ako sa kanya. Ramdam ko ang malagkit niyang tingin sa akin kaya iniwasan kong salubungin ang mga mata niya. Mauna na kaming bumaba sa inyo, anak. Paalam sa amin ni Nanay. Walang nagsalita sa amin ni Rafael nang kami na lang sa room at dinig na dinig ko ang mabilis na tibok ng aking puso. You really look good in that dress and you look lovely tonight. Bulong niya sa puno ng tenga ko, dahilan para mapahakbang ako sa kanya palayo. Bahagya naman siyang tumawa sa ginawa ko. Hindi mo naman ako kailangang bulahin. Kinakabahan ako dumadagdag ka pa. Saway ko sa kanya. Napakunot noon naman siya sa akin. Anong ginawa ko? Pinapataas ko lang ang iyong confidence. Basta, wag ka na magsalita. Angil ko sa kanya. Ma'am, sir, tawag na po kayo sa baba. Pagbibigay alam sa amin ng isa sa mga katulong na tila nagtaka sa mataas kong boses. Tumawa lang si Rafael sa kanya. Okay, papunta na kami. Let's go? Aya niya sa akin. Mukhang maganda ang mood niya at kampante
Samantalang ako naman ay hindi mapakali. Abot-abot ang kaba ko habang naglalakad kami patungo sa garden ng mansyon. Sa hudyat ng isa pang coordinator ay ipinakilala kami ng event host. Please welcome our newly engaged couple, Rafael and Angela. Pagkarinig doon ay magkasabay kami ni Rafael na lumakad patungo sa kinaroroonan ng crowd. Sinalubong kami ng palakpakan at mga flash ng kamera. Pilit akong ngumiti kahit paninenervyos ako. Kung hindi lang sa mga bisig ni Rafael na nakaalalay sa akin, ay baka nadapa na ako dahil sa nanginginig kong mga binti. Namataan ko si Don Miguel at Doña Elena na nakangiting nakamasid sa amin. Masayang pumapalakpak din ang pamilya at mga kamag-anak ko. Iilan lang ang guest bagamat ang karamihan sa kanila ay mga hindi ko kilala. Congratulations! Salubong sa amin ng kung sino-sino na hindi ko matandaan ang mga pangalan. Namataan ko din si Miss Rose na palaging nakabuntot sa amin. Matapos kaming ipakilala sa kanila ay nagsimula ang program. Nagbigay ng mensahe sa amin si Don Miguel at ang ilan sa pamilya namin. Panay ang picture sa amin ng press at kung sino-sino pang mga tao na nagpakilala sa akin. Mabilis na lumipas ang oras at nakadarama ako ng pagkahilo. Ang mga lumalapit sa amin ay panay ang tanong kay Rafael tungkol sa mga bagay na hindi ko naman maunawaan. Mag-e-expand na ba kayo niya ng business sa South? Tanong sa kanya ng isang lalaki. Kasama yan sa plan namin this year, pero kailangan muna namin pag-aralan. Tipid na sagot naman ni Rafael. Hindi naman ako nakakasabay sa mga usapan nila, kaya panay ngiti na lang ako. Ilang saglit pa at naagaw na ang atensyon ni Rafael ng mga bisita. Busy na sila sa pagkikwentuhan. Minabuti kong magtungo muna sa loob para ipahinga ang nararamdaman kong pagkahilo. Bumalik ako muli sa loob ng mansyon para sana magpahinga. Nakaupo ako sa isang couch nang mahagip ng paningin ko ang mga portrait na nakasabit sa wall, kaya nilapitan ko iyon. Naroon ang kuha ni Don Miguel at Doña Elena nung kabataan pa sila. Hindi nga ako nagkamali at lubos na maganda at gwapo sila lalo na noon. May family picture sila kung saan kasama nila ang Daddy Rafi ni Rafael at ang isa pang anak nilang babae. Ang daddy naman ni Rafael ay kamukhang-kamukha niya. Mukhang alam ko na ang magiging itsura ni Rafael kapag tumanda siya. May kuha pa ito na may buhat na batang lalaki at babae na nahulaan ko na si Rafael ang lalaki sa picture. Ang babae naman ay ang sinabi ni Don Miguel noon na si Krista at bunsong kapatid ni Rafael. Napangiti ako pagkakita sa picture ni Rafael. Nakakatuwang isipin na ang batang ito ang nagpalogo ng Millenia, ang isa sa pinakakilalang kumpanya sa bansa. Isn't he cute when he was still a baby? Nagulat pa ako sa boses ni Don Miguel. Lo, andyan po pala kayo. Lumapit siya sa akin at pinagbasdan din ng mga larawan. Ang bilis ng panahon, ang laki na nila ngayon. Naalala ko kung gaano pa ako kasaya nung ipinanganak ang kauna-unahang kong apo na si Rafael. He is also lucky to have you as his grandpa. Bahagya siyang tumawa. Mabait ang apo kong yan, iha. Napansin ko lang ang pagbabago niya nitong nakaraang taon dahil kay Grace. Mabuti at nagawa mo pa rin magbago ang isip niya, kaya malaki ang utang na loob ko sa iyo, iha. Ngumiti lang ako sa kanya, kahit pa nagtatanong ang isip ko kung sino si Grace. Di minsan ay walang nabanggit sa akin si Rafael tungkol sa kanya. Bigla ay naagaw ang atensyon ko ng isa pang larawan, kung saan may kasama si Rafael na isa pang batang lalaki. Akmang magtatanong ako pero dumating ang isa sa mga kasambahay at tinawag kami. Sir, andyan na po sila Ma'am Maricel. Ah, mabuti at umabot pa sila. Halika Angela, iha, ipapakilala kita sa tita Maricel mo. Nauna na siyang maglakad at napipilitang sumunod ako sa kanya. Nagtungo siya sa karamihan ng tao at namataan ko ang magandang babae na lumapit sa kanya. Nakasuot siya ng white knee-length dress at bitbit ang clutch bag. Like Rafael and his father, her aura also exude authority. But at the same time, she also looks very elegant. Maayos din ang pagkakapusod ng buhok niya,
Gayon din ang make-up, siya ang bunsong anak ni Don Miguel. Lubhang napakaganda niyang tingnan. Maricel, mabuti naman at nakarating ka. Kung hindi magtatampo na sa'yo ang mami mo. Salubong sa kanya ni Don Miguel. Mabilis na humalik ang babae sa pisngi ng ama, habang ako ay tahimik lang na nakamasid sa kanila. Tunay na nakaka-intimidate ang kanyang presensya. Papa, of course, I wouldn't miss this occasion. Na-late lang ako kasi hinihintay ko pa itong si Oliver. Where is Rafael? Nagulat na lang ako na magpapakasal na pala siya. Noon ako napatingin sa mga kasama niya. Napigil ko ang paghinga ko pagkakita sa lalaking tinawag niyang Oliver. Ang lalaki naman ay matamanding nakamasid sa akin at bagamat hindi nagsasalita ay bakas ang galit sa kanyang mga mata. Hindi ko na maintindihan ang naging usapan nila ni Don Miguel at ng anak niya dahil ang atensyon ko ay nasa kanya na at sa magandang babae na katabi niya. Oliver? Anong ginagawa ni Oliver dito? Hindi ko naunawaan ang mga sinabi pa sa akin ni Don Miguel at ng anak niya. Ang atensyon ko ay natuon lang kay Oliver. Hindi ko magawang magsalita habang nakatingin sa kanya. Hindi maaari. Makailang beses akong kumurap, umaasa na maglalaho siya sa aking harapan. Pero hindi iyon nangyari. Dumako ang aking mga mata sa babaeng katabi niya. Maganda siya. Alon-alon ang buhok at bumagay ang matangos na ilong at maninipis siyang mga labi sa maliit niyang mukha. Para siyang anghel sa ganda. Base sa magkahawak nilang kamay ni Oliver ay nasisiguro kong siya si Lucy. Looking at Lucy, ngayon ko lubos na napatunayan na nasa pagitan naming dalawa. Hindi ako magagawang piliin ni Oliver. Hindi ko maiwasang masaktan habang ako ay magulo ang buhay sa ngayon. Masaya silang ipinagpapatuloy ang pagsasama bilang mag-asawa. Tumingin sa akin si Lucy at bahagyang ngumiti. Angela, iha, meet your tita Maricel and her son, Oliver. Tawag sa akin ni Don Miguel. Noon lang naputol ang tinginan namin ni Oliver. Napipilitang humakbang ako papalapit sa kanila. Iniwasan ko si Oliver tingnan, ngunit nararamdaman ko pa rin ang mga mata niya sa akin. Oh, ikaw pala ang mapapangasawa ni Rafael. It's nice to meet you. And welcome to our family. You can call me Tita Maricel. Meet also my son and his wife, Oliver and Lucy. Wika ng mami ni Oliver. Parang anumang oras ay mawawalan ako ng malay sa sobrang kaba. Alam kong malaking gulo kapag nalaman ng lahat ang nakaraan namin ni Oliver. Sa ngayon ay hindi ko na matukoy kung ano ang nararamdaman ko sa kanya. Siya ang lalaking sumira sa akin. Kung nilayuan na lang niya sana ako noon, sana hindi ako nasasaktan ng ganito. Pero sa reaksyon ni Oliver ay nasisiguro kong siya ay higit na galit at hindi ko naman siya masisisi. Siguradong nagtataka siya kung bakit narito ako at ikakasal sa pinsan niya. Hello, nice to meet you. Bati ko sa nanginginig na boses, saka tumango. Asan si Rafael? Para naman mabati namin siya. Masayang tanong ni Tita Maricel. Napalingalinga ako sa paligid. Namataan ko si Rafael na nakatalikod sa akin at may mga kausap na bisita. Naramdaman niyang sigurong may nakatingin sa kanya dahil bigla siyang lumingon sa gawi ko. Nagtama ang aming mga mata at napakunot noo siya nang makita ang reaksyon. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa amin. Hey, are you alright? Bulong niya sa akin at hinapit ang bewang ko. Wala sa sariling tumangulang ako, kaya itinuon niya ang atensyon sa mga dumating. Hi Tita Maricel! Hey Oliver! Lucy! Wow! It's been a long time! Yeah, congratulations! Bati ni Oliver, pero ang mga mata ay nasa akin, kaya agad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. How's life in Baguio? Ang tagal nating hindi nagkita. Baling naman ni Rafael kay Lucy. Yeah, Oliver and I have been very busy, kaya madalang kaming makapunta rito. Paliwanag ni Lucy. I am so happy for you, Rafael. Finally! Bati din ng Tita Maricel kay Rafael. I couldn't believe it. I finally got to know Oliver's family, pero hindi bilang kasintahan niya, but as
Rafael's fiancé. Sino mag-aakala na pinsan ni Rafael si Oliver? Ni sa masamang panaginip ay hindi ko inisip na mangyayari ito sa akin. Paano kung ibunyag ni Oliver ang lihim ko? Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat? Parang lalong sumakit ang ulo ko at hindi ko kayang tagalan ang sitwasyon, kaya nagpaalam na muna ako. Rafael, pupunta lang ako sa room. Medyo sumasama ang pakiramdam ko. Mukha nga, you look so pale. Biglang komento ni Oliver. Natigilan ako at siluyapan ko siya. Bahagya pa siyang ngumisi at tila nag-e-enjoy sa nakikitang reaction ko. Napansin ko namang nagtatakang nagpalipat-lipat sa akin at kay Oliver ang mga mata ni Rafael. Bago pa siya makapagsalita ay agad na akong tumalikod at nagmamadaling naglakad sa kwarto na tinutuluyan namin. Kailangan ko mag-isip. Parang ang hirap tanggapin ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ko sila haharapin. Hindi na ako muling lumingon sa pwesto nila Rafael hanggang sa makarating ako sa kwarto. Akmang isasarado ko ang pintuan nang may brasong pumigil doon. Tiningnan ko ang may-ari niyon at namataan ko si Rafael na matamang nakatingin sa akin. Are you okay? Seryosong tanong niya. Napalunok ako. Dapat niyang malaman ang tungkol kay Oliver. Rafael, may problema. Anong problema? Napapikit ako ng mariin kahit siya ay hindi alam kung paano tatanggapin ang sasabihin ko sa kanya ngayon. Si Oliver. Natigilan siya. Unti-unti ay nagsalubong ang kanyang kilay. You mean Oliver? Nanuyo ang mga lalamunan ko sa kaba. Yes, siya si Oliver. Siya ang ex-boyfriend mo? Malakas sa tanong niya. Lalong parang tinambol ang dibdib ko. Makinig ka muna. Hindi ko naman alam. Fuck, Angela. He's happily married to Lucy. Paanong siya ang ex-boyfriend mo? Sigaw niya at napapitlag pa ako. Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Hiwalay na siya. Madiin na sagot ko. Tell me, Angela, sa nakita mo ngayon, mukha ba silang hiwalay? Kung hiwalay sila, they wouldn't be here together. Nahilot pa niya ang sentido. Para akong sinampal sa sinabi niya. Imposible. For 6 years, ako ang kasama ni Oliver. Malinaw na wala si Lucy sa buhay niya noon. Hindi ko na napigilan ang luha sa pagpatak. Niloko lang ba ako ni Oliver sa loob na 6 na taon? No, imposible. Sa 6 na taon palagi kami magkasama sa lahat ng okasyon. Paano mong maiipaliwanag yon? Wala si Lucy. Hindi niya kasama si Lucy. Kung naghiwalay sila, nalaman na sana namin. Alam mo namang may asawa yung tao. Oo, alam kong may asawa siya. Huhusgahan mo din ba ako tulad ng iba? Nagmahal lang ako, Rafael. Gumagaralgal na ang boses ko at panay ang agos ng luha ko. Rafael expression darken. Tama nga ako. Magagalit siya sa akin. Para akong nawala ng lakas at napaupo sa kama. Wala na akong pakaalam kung kumalat na ang makeup ko. Ano na ang gagawin ko ngayon? Sinulyapan ko muli si Rafael na walang imik na nakatayo sa harapan ko. Blanko ang ekspresyon niya. Do you still love him? Maya-maya ay tanong niya. Hindi ako sumagot at nanatili lang nakatungo. Ano nga ba ang nararamdaman ko kay Oliver? Honestly, sa ngayon, hindi ko na matukoy. Ang alam ko lang ay nasasaktan ako. Niloko lang ba talaga ako niya sa loob ng 6 na taon? Hindi niya ako pinahalagahan? Naramdaman kong naupo si Rafael sa tabi ko. Fix yourself, Angela. Mamaya lang ay hahanapin na tayo ni Lolo. Walang emosyon na utos niya. Pati ba siya ay nandidiri na sa akin ngayon? Hindi ba talaga siya naniniwala sa akin? Papaano kung sabihin niya kina Lolo ang tungkol sa amin? Tanong ko. Siguradong mapapahiya ako kapag nangyari iyon at kasamang madudungisan ng pangalan ni Rafael. Hindi ko alam kung paano pa haharapin ang pamilya niya. He won't. Maiksing sagot niya. Hindi. Si Lucy, paano kung mag-iskandalo siya? Natatakot ako. Trust me, hindi gagawin ni Oliver ang iniisip mo. Lalong wala sa karakter ni Lucy ang mag-iskandalo. But, Angela, pwede bang sumunod ka na lang? Mahina pero may diiniyang utos. Nagtama ang aming mga mata
At malinaw na nakalatag doon ang disappointment niya sa akin. Ang sakit lang malaman na hindi niya kayang tanggapin ang paliwanag ko. Sa maikling panahon na nagkakilala kami, kahit papaano ay umaasa akong nakikita niyang matino akong babae. Alam ko naman na mahirap iyon, lalo pa at pinsan pala niya ang iniisip niyang kinabitan ko. Wala akong nagawa kunding sumunod sa utos niya. Pinunasan ko ang luha at inayos ang makeup ko. Okay, susunod na lang ako. Mahinang sambit ko. Pagkasabi ko noon ay walang imik na lumabas yan ng kwarto. Gusto kong umiyak sa sitwasyon ko ngayon. Napasubo ako na pumayag sa kasunduan namin na hindi ko nalalaman na pinsan niya ang lalaking dapat ay akin ang iniwasan. Ang lalaking nanakit sa akin at siyang dahilan kung bakit ako napunta sa sitwasyong ito. Kahit mas gusto ko na lang magstay sa room at umiyak ay sinunod ko pa rin ang gusto ni Rafael. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ay naglakad na ako pabalik sa garden. Hindi pa man ako nakakalabas ng mansyon ay may humatak sa akin at nanlaki ang mga mata ko nang makilala si Oliver. Agad na hinila ko ang kamay mula sa pagkakahawak niya. Akmang tatalikuran ko siya pero mabilis niya akong nahawakan muli sa braso. Pilit niya akong hinihila patungo sa tagong bahagi ng mansyon. Nagpumiglas ako sa takot na may makakita sa amin. Ngunit sadyang malakas siya sa akin at nagawa niya akong kalad ka rin patungo sa isang sulok. Anong kalokohan to, Angela? Puno ng galit na tanong niya sa akin.